Hi, this is Edwin. Okay. Ganitong gagawin natin kapag yung hard drive natin hindi nagpapakita, no? It's either internal hard drive or external hard drive like yung USB, external na ano natin, HDD natin. At yung kahit yung ano natin, installed natin na bagong hard drive. So, katulad dito, yan. So, meron tayong install dito na bagong hard drive, hindi nagpapakita sa Windows 10. So, kailangan nating makita yon. So, ang gagawin lang natin ay open natin, pero kailangan naka-boot tayo rito as an admin, administrator tayo rito sa Windows 10 mismo. So, punta tayo rito sa start. Para magtignan natin kung nasaan yung hard drive na install natin. Nilagay natin pero hindi nagpapakita kasi. Yan, so punta tayo dito sa settings, control panel, type lang natin, search natin control panel. Yan, so nandito siya, control panel. Yan. Pagkatapos ng control panel, punta tayo sa system and security. Tapos scroll down natin, nandyan yung administrative tools. Yan. So administrative tools, click natin. Tapos punta tayo sa computer management. Yan, para computer management. Double click lang natin. Tapos dito sa may gilid left, nandyan yung storage, sa desk management tayo. Yan, so magpapakita ito guys, under siya ng desk management. Tapos makikita natin dito yung mga, okay, so ito yung drive natin na drive C. Laman nito yung natin, operating system. This one, ito yung newly installed natin na itong CD-ROM, yan, existing na yung CD-ROM na yan. So ito yung install natin, hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpapakita during dito sa may pag in-open natin yung Windows Explorer or tawag dito PC, this PC, yan, so nandito yung Windows Drive C. Meron tayong allocated dito na partition, disk D at sa E. Ang nawawala, ito pa yung DVD writer natin nandito. Meron ako install dito na isang hard drive, wala, hindi ko makita. So yun ang check natin. Under siya ng desk management. So ito, i-click lang natin ito, puntahan natin sa new simple volume. So hindi na natin siya kailangang i-reformat, palitan lang natin, lagyan lang natin ng drive. So puntahan natin sa new simple volume. So may wizard siya. Next lang natin maximum disk space, specify volume size, naka maximum naman siya. Next lang natin. Tapos, assign the following drive letter. Yan, so, mag-assign tayo ng bagong drive letter ng ating newly installed na hard drive. So, let's say, drive F. So, i-next lang natin siya. Under siya ng NTFS. Pwede siya natin siyang i-reformat ng NTFS. Yan, so, yung default yan. Volume level natin, new level natin, gawin natin, pwede natin ilagay dyan ng dito backup, let's say backup drive. So yan ang lalagay natin. Perform a quick format, pwede natin i-quick format lang siya. Tapos next lang natin
Tapos, makikita natin dito, completing the new simple volume wizard. So, i-finish lang natin siya. Yan. So, try natin mag-log ulit para ma-check natin kung papakita yung. So, nandito siya guys. Ito yung bagong drive natin, backup drive. So, na-format na siya. And so, makikita natin mismo sa disk management. Ayan. Okay, out muna tayo rito. Check natin ngayon. So, ito siya guys. Ngayon, makikita na natin dito. Mayroon na siyang backup drive. Ito yung newly installed natin na hard drive. And so, ni-reformat natin siya under niyang NTFS default. And so, ito na ngayon. Kikita na natin yung bago. Kanina wala yan. So, ganun lang kasimple guys. Kung paano i-configure yung bagong installed na hard drive. External man or internal hard drive yan. Under Windows 10, pag hindi siya nagpapakita, ganun ang gawin niyo. Okay, so this is Edwin ulit. Nandito ako sa Chowking ngayon. System management, maintenance dito sa server computer ng Chowking. Okay, thank you for watching.